Probably ang spray ng bayan. Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espe ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid. Posibilidad na maganda sa bawat araw na gising. Ako'y kasama mo, dalay pag-asa. Mr. Probably, ang iyong Hi! Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo ang inyong espre ng bayan, Mr. Probably! Ha! Ayan! Again, maraming salamat again sa lahat ng nandiyan at nanunood at patuloy na sumusuporta dito sa atin sa Mr. Probably, no? And syempre, thanks God, it's Friday! Di ba? Ito naman lagi yung sinasabi natin, lalong-lalo na nung nag-aaral pa tayo, di ba? Ito yung pinakamatinding pinakamatinding sinasabi ng lahat pagdating ng Friday, kasi kinabukasan, Sabado, so wala na namang pasok. So pahinga na naman, no? Lalong-lalo na yung mga gumagawa ng mga assignment, activities, di ba? Yung mga ganyan, yung maalala mo yung mga nakaraan, no? Pero ganun pa man, no, mga espre, no? Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa pagpapasaya, pagbibigay aliw at pagbibigay inspirasyon sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga guests, no? And syempre, sino pa ba yung mga nandiyan dyan sa atin na mga nanonood? Ayan, no? Congratulations po sa inyong lahat. And syempre, ingat-ingat lang po kayo sa mga biyahe ninyo kung saan man po kayo papunta. At kung nanonood man po kayo, mag-enjoy po kayo. Sit down yourself, di ba? Sa lahat ng mga nandiyan dyan. And syempre, gusto ko lang batiin, no? Happy birthday kay Jay De La Cruz. Ayan, ang Coco Martin Kalokalike, no? Happy birthday sa'yo. Enjoy your day, di ba? So sabi mo nga kanina, nakaready ka na para sa, sa mga maggustong magbigay ng regalo, no? May Gcash ka bang sinend? Napakaganda, napakatalino ng mo, no? Pero ganun pa man mga espre, no? Panibagong araw na naman at panibagong episode ang meron tayo ngayon dito sa Mr. Probably, no? Siyempre, mamaya-maya ay makakasama natin
ang ating mga special guest. Handa na ba kayo, di ba? So ito yon kasi ang pag-uusapan natin mamaya ay tungkol sa mga business, no? Tungkol sa negosyo, di ba? Kasi ito yun ito yung tipo na silang dalawang guest natin mamaya ay parehong may negosyo, no? So syempre malalaman natin kung ano naging journey, kung ano man yung mga kinakaharap nila at kung ano pa man yung mga pinagdadaanan nila, no? Bago sila nakarating sa kinaroroonan nila kayo, no? Saan pa sila nakarating? Siyempre dito. Nandito sila mamaya. Diba? Kaya naman, sa pagbabalik ng Mr. Probably ay makakasama natin ang una nating guest na isa ring businessman, no? Mamaya makikilala natin sa pagbabalik ng Mr. Probably. Huwag kayong alis dahil magbabalik ang Mr. Probably! Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid, posibilidad na maganda. Sa bawat araw nagising, ako'y kasama mo, dalay pag-asa. Mr. Probably, ang inyong gabay, tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Maaring may mga problema. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid, posibilidad na maganda. Sa bawat araw nagising, ako'y kasama mo, dalay pag-asa. Mr. Probably, ang inyong gabay, tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably. Wow! Bayan.
nagsimula ako ng maliit na negosyo. Yun yung halagang 2,500. Yes. And alam mo yun, dito ako nabibilib, boss kasi yung akala mong malaking problema, kasi pandemic nga, di ba? Ang daming namatay na negosyo. Yun pala yung malaking blessing kasi doon nagsimula yung company. Oh. So, paanong nito dahil sa pandemic nag-umpisa dito yung business dahil nga sa takot. Totoo naman no kasi sa totoo lang no, alam naman natin lahat na nung pandemic talagang ang daming nagsirado, ang daming nalugi na mga business. Pero ika nga halo-halo. So, pag sinabi nating halo-halo, nandoon siya sa food, di ba? Tama ba? So, talagang demand talaga siya nung panahon na yun. So, kamusta naman ang naging journey mo dito? Ano yung mga naging hadlang or daan para sa pag-uumpisa mo dito sa pagbibusiness? Ayun, boss. Actually, katulad ng maraming negosyo, nagsimula tayo sa wala. Oh. As in, like, ikaw yung mamamalengke, ikaw yung mag-aayos ng product mo, ikaw magdi-deliver, ikaw lahat. And alam mo yun, isa sa pinakamahirap siguro na napagdaanan namin is, di ba pag sinabing halo-halo, seasonal lang yan, di ba? Yes, oo. Karamihan, iniisip nila, like, summer lang yan mabenta. Pero alam mo ba, boss, na ang product na masarap, wala yung season. Parang ice cream, di ba? Oo. Buong taon yan meron. Parang milk tea. Yes, milk tea. Milk Oo, tea. di ba? Yun, yun siya. And alam mo, nung nagsisimula ako, nandun din yung takot. Pero dahil masarap yung product, yes po, masarap po yung confectionery halo-halo. Dahil masarap siya, nagtuloy-tuloy yung negosyo. Wow, doon pala nag-umpisa, no? So, pero tama yung sinabi ni Sir kanina, yung ang natin, no, walang season. Tama yon. Kaya minsan nagluluto din ako, minsan wala nang seasoning eh. Oo. Kasi yun din ang naisip ko eh. Minsan lang, pinakuluan lang, di ba? At least healthy. Tama yun eh. And ito naman sir, matanong ko lang sir, ito pang confectionery halo-halo ninyo, ilan na yung meron kang branch nito or store? Sa ngayon, boss, ano pa lang, 6 na branches pa lang. 6 na branch, no? And of course, sa 6 na branch na ito, ano yung mga more expect mo pa pagdating ng araw? Actually, ang target ko talaga is maging household name. Pag sinabing halo-halo, confectionery. Parang, di ba boss, pag sinabing diaper, ano maisip mo? Pampers. Pampers. Pag sinabing toothpaste, Colgate. Pabili nga po ng Colgate, yung close-up. Oo, di ba? Oo, Ang galing ni Sir mag-joke, no? Sino nanay nito? Pakitawag nga. Ayun. So, yun yung target namin kay confectionery. Ibig sabihin, boss, hindi namin tinitignan yung dami ng branch. Ang tinitignan namin is yung dami ng maaabot ng product namin. So, kaya nagpo-focus kami sa quality, sa sistema, sa leadership, and sa customer experience. Kasi di ba boss, dito special ka eh. So dapat kapag bumili ka sa shop namin, maramdaman mong Special ka. kapag hindi mo naramdaman, libre yung halo-halo. Oo, yung gusto ko yan. Totoo yan, boss. Matanong nga ako doon. Saan ba yun sa may branch? Ay, doon sa Batasan. Alam mo yan, boss. Oo. Alam mo yan. Sa Batasan. Ayan. At syempre doon sa may Litex, no? Pag matanong ko, pag hindi ako naging special, libre ang halo-halo. Yes. ko. Actually, ngiti lang eh. Kapag nag-serve sila ng halo-halo, tapos hindi sila nakangiti, Oo. libre yung halo-halo. Ang Ay! gagawin mo lang, picture mo lang or video, send mo sa page namin. Tapos kami na bahala nun. Pagbalik mo, meron ka ng libre. Oo, halo. Wow, gusto ko yan. Ganun no? yung pangako namin. Oo. boss. Ay, meron ako naisip, no? Kasi pag pupunta ako doon, sasabihin ko sa kanya, ito kunyari, eksena. Tapos, kunyari nanlilimos ako, nakakaawa ko. Tapos pag umiyak siya, tapos malungkot siya, pwede na akong picturean ko na agad siya. Pwede no? naman, pwede. Di ba? At least may Galing, commercial ka na. Mayroon bang yes, may halo-halo yes, pa yes. ako. No? Pero ito naman, sir, expected natin na kung sakali, hindi po talaga madadala dito yung halo-halo kasi nga baka matunaw. Pero ito naman, sir, ang tanong ko is, ano ang meron sa confectionery halo-halo na wala sa iba? Napakagandang tanong, boss. Well,
kung magfo-focus tayo sa product, masarap talaga yung halo-halo namin. Bakit? Kasi ginagamitan namin siya ng all premium ingredients. Hindi kami gumagamit ng mga ingredients na like medyo low quality. For example, sago, kamote. No, we don't do that. Ang ginagamit namin dito is yung mga high-end like kaong, nata de coco, ubi halaya, langka, ice cream. So, sa product alone pa lang, special na special. Tapos, boss, yung baso nun, 22 ounce, ang laki-laki. Wow. Tapos overloaded. So parang overloaded. normally, yung isang tao medyo hihirapan kang, wala ba tayong picture dyan? Oo. Pero like, sobrang special. Yung parang product pa lang special na. Pero boss, ito yung maganda sa company namin. Kasi hindi lang kami nagbebenta ng product. Ang binibenta namin is experience. Uy, maganda yan. Yes, kasi naniniwala kami na people have value kahit wala pa silang nararating sa buhay or nasa process pa lang. And you know, people here, hindi man naman alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao. Di ba? Halimbawa, boss, broken-hearted ka. Oo, Tapos nalungkot ka. Tapos gusto mong maramdaman na special ka. Uy, Pumunta ka sa confectionery halo-halo. Ipaparamdam namin sa'yo kung gaano ka kahalaga. grabe naman, nanginig yung balahibo ko doon. Alam mo yung tipong nag-promote ka lang, dinaan mo pa sa usapan, no? Napakaganda yan. Ito naman, sir, matanong ko lang, sir, no, dahil nga ayun ang meron sa halo-halo. At syempre, kung gusto ninyong matikman ang halo-halo confectionery, di ba? So, syempre, bumili po kayo. Magkano naman ang presyo ng bawat isa nito? Yes, boss. Yun pa, isa sa pinaka-asset namin. Kasi yung mga high-end na halo-halo, normally ang price range niya nasa 200 pesos pataas. Pero sa amin, you can buy our product as low as 99 pesos. Wow, napakamura naman. Ang laki-laki naman. Tapos special ka pa, boss. Ay, grabe. Ano pa? May sukli ka pang May piso. sukli ka pa piso, Diba? pantibas. Oo. Tapos ibibigay mong tip. Oh, di ba? Napakaganda ng ano na yan, no? Ito naman, sir, bilang isang may-ari mismo ng confectionery halo-halo, sir. Ito may tanong ako sa'yo kasi ito yung pinakamatinding tanong na tinatanong natin, no? Bilang isang businessman, businesswoman, o kung ano pa man yung mayroong kang negosyo. May tanong ako, ito ba kapag ba sobrang stress ka na sa negosyo, anong ginagawa mo? Kumakain ka rin ba ng halo-halo? Yes. Uy, Kasi ano yun, boss, di ba? Comfort food nga yung tawag nila dun eh. Oo. Normally, ice cream lang, may imagine, ang daming ingredients. Sobrang Yes. comfort ka talaga. Oo, kasi yun yung karamihan na inaano nila doon. Kapag medyo stress ka, may kailangan mo kumain ng halo-halo. Eh, paano ngayon kung ikaw ang may-ari at ikaw ang kukuha ng halo-halo? Paano mo naman ito sasabihin sa mga staff mo? Magbabayad pa rin ako, boss. Magbabayad pa rin. Oo. Oo. Like, kahit sino, kahit may-ari, kahit sino sa executives. Oo. Pag kumuha ka ng halo-halo, may bayad pa rin talaga. Yes, tama naman. Kasi yun. masya-short sila eh. Kawawa naman. Oo. Mag-penalty. Yes, oo, tama yun. Kasi magugulat na. Kasi ito yung number 1 na sinasabi natin, no? Ito totoo to. Tayo ng mga, hindi naman natin sinabing mga bata pa talaga or nasa edad, nag-aaral, ano. Ito number 1 natin ginagawa eh. Sa totoo lang ito, aminado tayong lahat dito na minsan kapag tayo bumili, walang resibo. Pero ngayon kayo ay nasa pwesto na ng meron kayong sariling business. Ang resibo ang pinakamahalaga. Yes. Diba? Oo, totoo yun. Kasi alam mo kung bakit. Kapag walang resibo, andun po kasi nakalagay yung mga tax, no? Kasi yung mga ano natin, syempre, mababasa yun. Diba? Oo, number 1 yung resibo ang hinahanap. Diba? Kumbaga, asa na ba yung resibo ko? Samantala dati, kapag nag-grocery tayo, wala tayong business, pag binibigyan natin yung bayad, may sukli, may resibo, tinatapon na lang. Pero ngayon, mahalaga na ang resibo, di ba? Yes. Tama yun. Kaya nga, agresibo. Di ba? Nakakatuwa na. And sir, of course, ikaw ba ay may pamilya na? Meron, boss. Meron. Meron akong 3 trophies.
Uy, 3 2 trophies. girls, tapos yung bunso ko. Nakita mo kanina yung makulit. Ay, oo. Yung Si Avatar. Avatar. Oo. Oo, kailangan niya ng ng airbending, di ba? Si Apa, no? Oo, si Apa nandoon. And of course, ikaw ba sir, nag-umpisa ka ba dito sa business mo? May pamilya ka na, may asawa ka na, o talagang binata ka pa nitong time na ito? Yung business namin, boss, nagsimula lang siya nung pandemic. So, parang 5 pa lang siya. May anak na ako nun. May family na ako nun. Sila yung actually deepest why kung bakit mo kailangan yumaman or maging successful. Wow. Ito naman talaga, siyempre, inspirasyon natin ang pamilya natin. Kasi kung hindi mo sila sasabihin, hindi sila inspirasyon, baka pinato ka na kasi nasa harapan lang natin, no? Di ba? Ayan, nakakatuwa naman, no? Nakaamba eh, nakaganon Oo, eh, nakaamba. nakaganon. Ngayon, pag hindi mo sila binati, humanda ka mamaya, sa labas ka matutulog. Di ba? Ganun naman yung mga ano. Ito naman si Sir King. Tanong ko lang, sir, bago ka maging isang businessman or isang negosyante, sino at ano ka dati? Ayun. So, actually, Bicolano ako, boss. Oragon? Oragon. Oo, Oragon. Hindi, Oragon. Oragon. Gano'n. Gano'n, may grrrr. Oragon, grrrr, Masarap ganyan. yung Bicol Express dyan, tsaka yung yung laing. Yes. Maanghang. Yes. So, katulad ng iba, normal na tao lang din ako. Hindi ako galing sa mayaman na pamilya. And naranasan ko yung mga pinakamahihirap na trabaho. Construction worker, factory worker, tindera sa palengke, barker ng jeep. Yes, naranasan ko yun, ganon. And actually, isa ako sa mga, alam mo yun, yung naturuan ng ibang philosophy. For example, mag-aral ka ng mabuti para makatapos ka, tapos makahanap ka ng magandang trabaho. Ang nangyari sa akin, hindi ako nakagraduate. Oo. So wala na akong chance na yumama. Sabi ko, hindi na ako nakagraduate. Oo. Tapos doon, boss, doon ako nag-isip ng paraan. Sabi ko, paano ba ako yayaman? Hindi ako graduate. Ang ginawa ko, nagnegosyo. Hindi naman ako pwedeng Yes, oo. Ay, nakakatuwa yan, no? Kasi ito, sa totoo lang, hindi natin hingid, kung ba, i-recall, di ba, yung mga nakarang mga issue. Ito yun kasi di ba naalala mo tawag dito, pangalan to, si Diwata. Di ba? Oo, kung papansinin mo si Diwata. Okay. So, wait lang. magbabanggit sana. Alin? Oo. Oo. Baka tayo na... Sa bawat sandali, ako si Mr. Probably, ang espe ng bayan. Mr. Probably, ang Ayan. So, tawa at saya aking bigay. ayan. So, nakakatuwa naman. So, again, ulitin natin yung Ito yun, yung sinasabi natin kanina. Yung sinasabi kasi ni Sir, di ba, hindi siya nakagraduate dahil nga sa nangyari sa kanya sa buhay, no? Pero ito yung katulad ng sinasabi ni Diwata, no? Nung tinanong minsan si Diwata kung diploma o diskarte. Di ba? Ito yung pumapasok na alam naman natin, hindi naman natin sinasabi na kailangan lang talaga is dumiskarte, wag nang mag-aral. Pero sinasabi natin dito na minsan talaga dumarating sa time o sa buhay natin na hindi minsan napupuntahan o na nakakarating sa diploma at napupunta tayo sa diskarte. Pero ang kagandahan dito, ito yun dahil sa diskarte, na ipagpatuloy mo pa rin na mabuhay o bigyan pa ng diretso sa mga kaalaman pagdating sa business, no? Natuto ka, kasi hindi naman natin, walang limitasyon ng pag-aaral.
anumang edad ka, di ba, pwede ka pang ulit sumubok mag-aral. Walang pinipili ang pag-aaral, no? So kung ikaw ang may pinipili, huwag ka na mag-aral, ha? Okay. Yes, Hindi. boss. Actually, boss, may nagtanong sa akin yan dati, diploma o diskarte. Sabi ko, it's actually a no-brainer question. Dapat diploma. Kasi ang nangyari sa akin, wala lang akong choice kasi nga wala akong pambayad sa school. Pero kung kayo, may choice kayo, piliin nyo pa rin yung diploma. Bakit? Kasi kapag pinili mo yung diploma, yung school system, may itinuturo yan sa inyo. For example, pag pumasok ka ng, di ba sa school, dapat pumapasok ka ng maaga? Yes, Dapat on oo, time. on time. Time management. May character na tinuturo yun, disiplina. Hindi ka pwedeng dumiskarte nang wala kang disiplina. Yes. So kung nasa school ka, ituturo sa inyo yan. Punctuality, yung confidence, siyempre yung magaling mag-memorize, magaling sa math. Magaling ka ba sa Yes. math, boss? Oo, naku, wag na natin pag-usapan pa yan. Ayun. Kapag negosyante ka kasi, dapat magaling ka sa math. Oo. Ibig sabihin, kung nakatapos ka, yung diploma, ibig sabihin, may i-apply mo yon doon sa diskarte mo. So, actually, hindi mo kailangan mamili. Kung may choice ka na makapag-aral, piliin mo yung diploma. Kung wala, edi balik ka sa isa. Oo. Di ba, tama. boss? Yes, tama yun. Napakagaling naman. No? Ito naman, sir, no, ano ang gusto mong sabihin sa mga nag-uumpisang magnegosyo? Ayan. Actually, ito rin yung sinabi ko sa sarili ko way back nung nag-i-start ako. Bago ka mag-isip ng kahit anong negosyo, mag-start ka muna sa sarili mo. Kasi kung hindi mo kayang i-handle yung responsibility ng negosyo, wag na lang. Most kasi ng negosyante ngayon, boss, yan, sa lahat ng mga aspiring negosyante or meron ng business sa utak, gusto nyo kasi mag-start ng idea. Ibig sabihin, dapat merong malaking kapital, dapat maganda yung pwesto, dapat ganito, ang daming kondisyon. Which is, kung mag-aspiring ka nga, hindi mangyayari. Kasi hindi mo nga, kaya ka nga gusto magnegosyo para makuha mo yung pambayad doon sa ideal mong business. Ibig sabihin, start with what you have. Start with deepest why. Ano ba yung dahilan mo bakit gusto mo magnegosyo? Kasi kung hindi mo masasagot yan, maniwala ka sa akin, yung negosyo mo, sarado yan. 3 months, 2 months, 3 months. Wow, napakaganda na sinabi ni Sir King, no? Oo, totoo naman po yun kasi sa totoo lang, tama naman yung sinabi ni Sir King, no? Ako rin naman po nag-start muna sa sarili ko. Oo, binenta ko yung sarili ko, sumayaw ako, pero wala pa rin pong bumibili sa akin. Oo, hanggang sa yun, nasa negosyo, wala pa rin. Hindi, joke lang. So, yun naman sir, ang ganda ng mensahe mo para sa mga taong nag-uumpisa pa lang sa negosyo. Pero ito sir, maliban pa dito sa confectionery halo-halo, meron ka pang gustong subukan na business? Actually, sobrang dami kong business ideas. Kasi nga, kapag nandun ka sa field ng negosyo, you will meet a lot of people. Maraming connection. And sa totoo lang, minsan, may tinatawag ako dyan yung shining syndrome. Shining object syndrome. Which is, yun na yung bagong rat race ngayon. Which is, halimbawa, may trending na business, yung Dubai Chewy Choco. Oo, yes, Ayan, oo. for example, Dubai Chewy Choco, Chewy Cookie. Oo, Dubai diba? Chewy Cookie. Nagbabiral Diba? yun. Nag-viral yun. Kumbaga, yung business nila, iniwanan nila para doon. Tapos knowing na namatay na naman yung industry noon, Bumalik. babalik ka na Oo, naman. Ibig sabihin, diba? rat race, hindi ka nakakaahon. Mm. And sa akin kasi, boss, ang prinsipyo ko kasi, eto tandaan nyo to Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo to. Tandaan nyo yan. Kasi ganito yan, If you say yes to other business, you are saying no to your business. Kumbaga mag-focus ka lang. If you see the opportunity na kaya kang dalhin sa success mo, nung business mo, stay. Huwag kang ma-distract. Kasi lahat naman yan may process Okay. Wow. Pahingin ng tissue, please. Oo, English Nahirapan akong Tagalog Ayan. So maraming salamat, sir. Ito naman, sir. Last question, no? Ito naman may tanong ako sa iyo. Ikaw ba, sir, ano yung mga pinaghahandaan mo para sa pamilya mo na maipagsabay mo sa pamamagitan ng pagbibusiness?
Well, actually, everything I do is para naman talaga sa family ko. And syempre, hindi mo talaga maibibigay lahat. Yeah, so may isa-sacrifice ka. And that's my definition of success. Kasi like, ngayon kasi boss, pag sinabing success, ang iniisip mo kagad is yaman. Iniisip mo agad maraming pera, di ba? Elon Musk, trillion. Yes, Ano, grabe yun, di ba? Tapos totoo lang. But for me, Palimos naman. kahit isang Tesla lang, Oo. no? Ayan. Pero yung totoo, boss, yung totoong success ng definition ko is the person I become. You have time freedom. Kumbaga, may oras ka sa mga bagay na gusto mo. Yes. May oras ka sa pamilya mo. May oras ka sa anak mo. Kumbaga, may oras ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Kasi aanuhin mo naman yung sobrang daming pera. Tapos, di mo naman magamit. Kumbaga, alipin ka naman ng pera. Kilala mo si Robert Kiyosaki? Hindi. Ayun. Siya Oo. yung author Kiyosaki. ng... Parang sasakyan yun eh. Yeah, siya yung author ng Rich Dad, Poor Dad. Narinig mo na yung boss, sigurado ako. Yes. Oo. Ang sinabi niya doon, I don't work for money. Money works Work for me. Yes, narinig ko na yan sa'yo ngayon. Hindi, joke lang. Narinig ko na yan, oo. Narinig ko na siya. Nababasa ko yan kasi minsan, usually sa mga business yan yung laging ginagawa nilang posters. Nag-ano sila. Nakikita ko lagi yan. Yan yung lagi kong number 1 na sinasabi, no? And of course, sir, maraming salamat, sir. And of course, bago ang lahat, syempre, tingnan muna natin kung sino-sino ba yung mga nanonood sa atin, no? Ayan, magbasa muna tayo ng ano natin. Ayan. From Ria Jean, aminin, dito, special ka. Ayan. Laging sinasabi ni Ma'am Rhea, no? Siguro yan yung motto niya. Dito, special ka, no? And sabi naman ni Sir Imelton Lagalagot, solid ka talaga, Boss King. O, boss ka na, king ka pa. Diba? Grabe naman. And syempre, sino si John Richard Quijano, Team Halo-Halo, no? Eh, sino pa yun nandiyan dyan? Ayan, sino ba yun? Si Elgin. Sa taas ni Ma'am Jilin, ayan. Elgin Arnijo, dito special ka, naka-hashtag po siya. And we believe in you. Leader namin yan. O, leader ka daw nila. Ikaw daw yung bibi na nagsabi ng kwak, kwak, kwak. Oo, di ba? The best mentor din yan, si Sir King. Oo. Oh, grabe, mentor ka na, hari ka pa, no? Oo. Shortings, Boss King. Ayan. Sino pa yun nandiyan dyan? So much earning, not just a job na nagpapasweldo, tinutulungan ka rin mag-grow as a man. Totoo yung sinabi niya kanina. Siguro nagbabasa to kanina, nakikinig. And, nanonood siya. And kay Confectionary dito, special ka. Sino pa ba yung mga nandiyan dyan na nagpapa-shoutout? Anong sabi nila? Ayan, dami talaga natutunan ng mga kids at naging confident. Diba? Dali mo, sabi niya, dali mo. We are going to be successful. Ay, grabe naman. Ang hirap magbasa pag ganyang mga English. Wala bang tissue dyan? We are going to be successful. Sabi naman ni John Richard Quijano, grabe. Yung mga mga staff mo ito, napaka-supporter, no? Sa susunod po, siya na lang po lagi kukunin ko kasi siya lang po lagi maraming nanonood. Wala pong ibang nagko-comment, di ba? Ayan, sir, thank you very much again sa ibinahagi mong konting oras, Sir King, no? Pero mamaya po makakasama ka pa rin namin, no? So, syempre, ito po yun, mga espre, no? Dahil hindi lamang po si Sir King ang bisita natin ngayon, dahil meron pa tayong pangalawang guest. Sa pagbabalik ng Mr. Probably, kilalanin naman natin ang ating pangalawang guest. Dito lang sa Mr. Probably! Mr. Probably would like to thank the following sponsors. Don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors.
And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid, posibilidad na maganda. Sa bawat araw nagising, ako'y kasama mo, dalay pag-asa. Mr. Probably, ang inyong gabay, tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligay. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid. Bilang guide para sa mga nag-uumpisa pa lang magnegosyo, no? Pero ganun pa man, si Sir King ay nasa Pilipinas, no? Pero ngayon naman, syempre, ito naman. Di ba? Dumako naman tayo. Di ba? Dumako naman tayo sa ating pangalawang guest, no? Syempre, ito yun, mga espre, no? Ang ating pangalawang guest naman ay galing pa ng Japan. Wow! Sino ba siya? Patingin nga kung sino siya. Tingnan natin kung ano ang meron sa kanya, no? Wow, napakaganda naman ang title at position nito, no? Isang entrepreneur, isang international businesswoman. Wow, grabe pang ano pala, pang high class pala, no? Isang beauty industry leader. Wow, leader din siya. Siguro nagsasabi din siya ng kwak, no? And also a founder and CEO and president, no? Ay, grabe, may pagkaano pala to sa pang-politika, president daw. Pero syempre, alamin natin, kilalanin natin siya. Please welcome, Ma'am Jeline Suzuki! Wow! Thank you po, Ma'am, and welcome sa Mr. Probably. Ay, Ma'am, bago ang lahat, syempre, bumati muna kayo sa ating mga manonood. Hello po, I'm Jeline Suzuki po. Hello po sa mga nanonood. Thank you for watching Mr. Probably and thank you po sa invitation para makabahagi ako sa inyong live. Sino ba nagbigay ng invitation dito? Hindi ko siya kailangan. So, may ganun. Hindi, joke lang, Ma'am. No? So maraming salamat din at pinaunlakan mo kami. Alam namin na busy ka dahil nga sinusulit mo yung ilang araw mo dito sa Pilipinas at babalik ka na naman sa Japan. Oh, nakakalungkot naman. Mamimiss ka ng mga ng mga trabahador, mga staff mo kasi wala na daw magagalit, wala na magano sa joke lang. So, nakakatuwa, no? And syempre, si Ma'am Jeline Suzuki, kayo po ba ang isa sa may-ari ng kotse? Ay, hindi po. Hindi naman. Kasi Suzuki. Sayang. Oo. Baka may-ari ng sasakyan, di ba? Hindi naman. So, clear lang natin, baka maraming mang-angkin, no? Mag-franchise sa inyo. Hindi. Ito naman, ma'am, may tanong ako bilang isang businesswoman, no? Ano ang naging journey mo sa pagbi-business? Saan ko sisimulan? Pwede po, doon po sa may gilid, papunta dito, tapos dyan na po. Anong naging journey
journey, paano ko nag-start? Paano ka nag-umpisa sa pagbibusiness? Okay, sa Japan na po kasi ako lumaki. Doon ako from 10 years old, pero bumalik ako Philippines nung high school ulit, then nag-college po ako sa Philippines. Then katulad po kay Sir King kanina. Hari din po kayo? Reyna naman. Hari na naman, okay. I-clear lang natin. Oo. Ayun, hindi rin po nakatapos ng pag-aaral. Then, dinala na po ako. Na-aksidente kasi yung father ko dun sa sorry. Japan. Sa Japan. Then, dinala ako dun sa Japan para magtrabaho. Then, nagtrabaho rin ako katulad din ni Sir King. Nakakatuwa nga po. Lahat po talaga tinry ko. Kahit trabaho ng lalaki, construction worker. Napakabilis. Lahat talaga. Kaya sabi ko, siguro hindi, marami pa syempre, hindi ako natatry. Parang halos masasabi ko, yung flight attendant lang ang hindi ko na-try. Oo. Nagbarko din ako. Yung mga ganun po. Kaya yun, doon po siguro ko natuto. Then, nag-start po ako nung after pandemic. Katulad din kay Sir King. Yes po. Oo. Gusto mo si Sir King na lang kausapin mo? Oo. Parehas naman kayo eh. Nakakahiya na eh. Lagi na lang sa kanya eh. Wala na ako. Hindi, joke lang. Sige po, tuloy niyo po, ma'am. Ayun po. Then, pandemic, after nun, nagsalon po ako. Nagsalon kayo? Yes, sa Japan. Sa Japan? Nag-esthetician po ako Uy, wow. masahista. Ay! Naku, maganda yung ano. Sakit ng ano ko. Masayista din. Sige po, tuloy. Oo. Sige po, tuloy. Ayun, so nag-start po ako doon. So 4 years na po siya ngayon, Jaylin Salon po. Then, ngayon lang po kami nag-start dito sa Philippines. Nitong May lang. May lang. Yes. Oh, batiin mo naman yung staff natin dyan sa salon? J Salon. Oh. Jaylin Salon. Jaylin Salon, batiin mo naman sila. Una-una ko pong binabate ang aking manager na si Ma'am Janet. Siya po is nakilala ko sa Ortiz Clinic kay Doc Ortiz po. Siya po yung kapartner ko ngayon sa salon ko po. Dahil hindi naman po ako doktor, so kailangan ko po ng doktor para magka-clinic po kami. Then siya po si Ortiz, Doc Ortiz. Oh, wow. Then ano po ang nangyari ng journey ninyo po pagdating nyo dito sa Pilipinas? Ayun, madaming pagsubok talaga. Talagang ngayon po yung peak na sinubukan ako ni Lord ng lahat po. Sabi ko, pag ito hindi ko nasolusyonan, hindi ako para sa business. Wow. Nakakatuwa naman. Kasi lahat naman talaga nang nag-aaral para sa business. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na may business ka iniisip ng ibang tao mayaman ka na, may pera ka na. Kasi usually yun yung nakikita nila, may business na siya, mayaman na yan. Hindi po, no? Kasi actually, lahat naman po tayo, siyempre, kahit sino pong tao, kahit hindi ka isang businessman, businesswoman, nandoon pa rin po na namumuhunan ka. So may pera ka pa rin nilalabas at may pera kang pinapasahod sa mga empleyado. Diba? Tama ako, ma'am? Yes. O sige, uwi na ako. Oo. Diba? Hindi, tama naman yun. Pero ikaw ba, ma'am, ano yung nag-udyok sa'yo? Bakit business ang pinili mong tinahak ngayon? Ako po kasi yung taong challenger po ako. Gusto ko lahat i-try. Then, nung nag-aral po ko ng este, ilang months pa lang nag-business na ako. Wala akong experience sa este. Talagang months pa lang. Doon naman po ko sinubok na wala akong kaalam-alam. Nag-try agad ng business. Ang daming, syempre, syempre, wala akong experience eh. Parang doon ako binugbog ng katotohanan na hindi pala madali. Grabe naman, ang saya nung iniisip niya. Binugbog na siya, masaya pa rin siya. Diba? Nakakatuwa naman. And syempre, ma'am, bago ang lahat, syempre, gusto rin naman ng mga viewers natin na malaman kung ano ang business mo at kung ano-ano yung mga iba't ibang klase ng business na meron ka. Ang pinaka-main business po namin, yun po is SJ Global Management Incorporate. Then, ang business po na ito is nagko-connect to, ng mga opportunity from Japan to Philippines po. So, ako po yung gitna nila. Ikaw yung center of the Center aisle. of the Yes. Yung mga gusto pong mag-business sa Philippines na hindi talaga nila ma-handle yung business nila, sila po yung kumokonek sa akin para gawin yung business na gusto nila dito. Parang ganun. Uy, maganda yan. Ito yung kagandahan dyan, no? Kasi parang connection lang din yan. Kahit sa showbiz, no? Connection ang ginagawa namin. Lalo na kami.
Kami, isa kaming talent, no, nagtitaping, nag-ano. Pero minsan, kung alam namin yung business na nagpapagawa sila, may ipapagawang promotion sa kanilang business, nag-uumpisa. So, kung connecta kami, para syempre, ipopromote namin yan kasi marami kaming mga fans, views, fans. Sabi sa inyo eh. Wala sila yan. Hindi, joke lang. So, yun nga, connection yung tawag. Ito napakaganda, no? Kasi isipin nyo po, kung ang Japan, may gustong mag-business dito sa Manila, mag-franchise o maggawa ng sariling branch, si ma'am po ang nasa center para kumonekta sa Pilipinas. Diba nakakatuwa kasi hindi lamang po yung mga high class na tao, yung mga politician, yung mga nagko-connect sa pamamagitan ng pakikipag kalakalan sa ibang bansa, kundi pati rin tayo na isang normal na tao, no, na kayang magdala o mag-handle ng business, ay kaya rin palang gawin yung connection na yan. Nakakatuwa naman, no? Kasi sabi mo kanina, napunta ka ng Japan, maliit ka pa, tama ba? 10 years old. Oh, 10 years old ka, tapos pagdating mo dito, lumaki ka na. Oh, grabe naman yung dimension na kung saan sila nagpunta, no? Ang layo siguro ng Japan. Ilan sigurong taon bago makarating, no? Isipin mo, sanggol ka pa pagdating sa Pilipinas, nasa edad ka na. Grabe, hindi ko ma-reach. Di ba? Nakakatuwa naman. And of course, ma'am, ito naman matanong ko, ma'am. Ano po ba yung mga naging hadlang sa'yo sa pagtahak mo dito? At ano-ano yung mga business, ulitin natin, yung mga business na meron ka? Una po yung mga hadlang. Mga hadlang, siguro yung mga nasa paligid. Negative. Yes, oo. Ayun. Kasi po syempre, di ba, pag may gagawin ka, i-consult mo sa mga kaibigan mo. Yes, oo. Pala sila yung pwedeng maging hadlang sa'yo. Ayun po yung talaga magiging kahit sa family mo. Hindi natin po alam eh. Kaya pero, ako kasi, matigas ulo ko. Itatry ko kahit hadlangan mo ko. Oy, Ayun po oo. ako. Kaya siguro nagawa ko. Pero wala namang problema doon kahit matigas ang ulo mo kasi para din naman sa kanila, para din naman sa pamilya mo yung ginagawa mo. Although hindi ka man nila sa ngayon, thank you sa palakpakan ko. Hindi ka man nila ngayon naiintindihan dahil nga merong prosesong ginagawa. Hindi po kasi ganun kadali ang pagbibusiness, no? Talagang maproseso po yan. May araw na walang kita, may araw na may kita. Ako rin po, hindi naman ako business man, pero ako po ay nagtrabaho sa sales company ng Shoemaker Shop. Ayan, pinabati ko ang Shoemaker Shop, no? Hindi lang talaga sila kagaya ng kanina kay Sir King. Hindi lang din po talaga sila nag-handle na trabahador ka lang, staff ka lang, salesman ka lang. Hindi po. Dahil may knowledge silang tinuturo para balang araw magamit mo yung idea, kung ano yung kaalaman mo sa pagbibusiness. Tama naman yun. Nakakatuwa yung mga ganyan tao. Saludo po ako sa inyo. At hindi ko na po kayo kukunin kasi kayo na lang po nag-uusap-usap eh. Wala na po talaga ako. Hindi, joke lang. And ma'am, ito naman kasi hindi mo pa binabanggit ano yung mga business na meron ka maliban sa ibang bansa dito. Ito ba yung business mo sa ibang bansa o dito meron din? Ayun po, sa Japan po ako nag-start ng Jaylin Salon po. So, meron kaming este po doon in relaxation and hair. Total beauty po siya. Dahil po yun na-start ko, then tinry ko rin po sa Philippines ngayon. After 4 years ngayon po, this May lang nag-start. Jaylin Salon po. Hair salon po siya and relaxation. Then yung Ortiz Clinic po. So, kasi pag este, kung may clinic ka pa, iisa na lang siya eh. Kaya Ortiz Clinic po yung aming este. Mga facial, yes, Wow, maganda yan. Maganda. pampapayat, Oo, gluta, or kailangan ko na ata. lahat ng doctor's procedure, ng skin clinic. Ayun po. Wow, grabe. Yun, then mayroon din po kaming coffee shop, ang Bobo Coffee po. Ay, oo, napakatalino naman yan, no? Bobo Coffee. Grabe. Napakatalino niya. Oo. Then, may cellular po kami, cellular extensions, mga eyelash extensions naman yun, and nail extension. Yan. Uy, Gagaling nail po yung extension. staff namin dyan. Ayun. Then, may restaurant din po kami na Hi-Hi restaurant po name. Hi-Hi. Inano siya sa Japan, parang word. Word na Japan. Yes. Japanese word, no? Yes, Hi-Hi restaurant. Pero pag Samgyeopsal po. hapon, di ba? Hapon. Kasi hapon na talaga ngayon. Hapon.
Oo, tama yun. This is afternoon. Yeah, hapon. Oo. Hapon. Okay. Hapon. Yes! Natumpak mo rin. Diyos ko, magbabasa ka muna ako. Hinahanap ko yun eh, kung saan yun eh. Di ba? Oo. At least na-gets niya na. Natututo ka ng mga biro sa Yes, very good. Oo, ganun talaga ang Pinoy. Loko-loko. Loko-loko lang sa kwentuhan, pero hindi naman sa ano. Mababait naman talaga ang mga Pilipino. And of course, Pilipino ka, di ba? Tama, Yes ma'am? po, pure. Pure. Pero yung apelido mo, Suzuki. Yes, sa tatay ko. po. Sa tatay mo, so hindi ka pure. Second father ko sa Japan. Okay. Second father niya. Kasi may first father tsaka third father po. Yes po. Oo. Magdasal po tayo. Ayan, di ba? First. Ang galing ni Sir King, no? Dito ka na lang kaya. Mamaya makakasama natin yan, no? Pero nakakatuwa naman. And of course, syempre, may mga gusto ka bang batiin, lalong-lalo na syempre sa mga staff mo, Pilipinas, Japan, yung mga business na gusto mong i-handle, pwede mong batiin. Babatiin ko po muna yung aking mother, si Jezebel Suzuki, na nagsisikap sa Japan kasi iniwan ko sila doon. Uy! Yung salon namin doon. So siya po nagsisikap doon para mag-run syempre yung business namin doon sa Japan. Then yung Naglalakad manager, lang ba? ayun nga po, Okay. naglalakad pa lang. Naglalakad pa lang. Paparan natin. So yun po, pati po yung manager ko si Jenaline po, na tumutulong sa aking paglago sa business sa Japan. Then ito pong manager ko rin sa Philippines, sa Ortiz Clinic, si Ma'am Janet. Then thank you so much lagi. Then ito po yung mga staff ko rin sa Celure, sa coffee shop. Medyo marami-rami na po sila kaya hindi ko na po isa-isahin. Saka nakakatuwa Sa ang hair salon. kagandahan dito, no? Kasi kapag kayo ang may-ari at mayroon kayong mga staff, no? Syempre parang ito na rin yung isa sa pamilya nyo. Yes po, kaya may sinabi sa akin yung friend ko na ikaw lang naman yung ikaw lang, sarili mo lang naman ang iniintindi mo. Sabi ko, hindi. Para sa mga may anak, mas marami akong anak. Sabi ko. Tama yun. Diba? Kaya di ko talaga sabi nga, parang dami mong anak. Opo, madami akong Oo. anak. Ganun po. Kasi syempre parang pamilya mo na rin. Lalo na kung may tinatawag tayo, di ba, yung Christmas party or yung Thanksgiving party, di ba? Ano kayo doon ng iisa lang. Kasi nangyari din sa amin yan sa company ng Showmaker, no? Nagkikita-kita, di ba? Reunion. Tapos kung ano man yung mga ano ninyo, mayroon kayong mga meeting na parang isiset ninyo for rally, di ba? Yung tinatawag natin na parang pag-uusapan ninyo kung ano pa yung pwede natin mai-share, kung ano pa yung pwede natin mai-ano sa pagmamarket about doon sa business na hawak ninyo. Kasi yung mga staff natin, sila po yung mas nakakaalam kung ano ang hinahanap ng mga customer. Kasi sila po yung nasa harapan, sila po yung nasa front. Siyempre, ang may-ari magtatanong yan. Ano yung mga hinahanap ng customer? Ano pa yung need nila? Ano pa yung pwedeng i-improve nila? Di ba? Ano pa yung pwede nating gawin para mas dumami yung customer? Minsan Di ba? nasasabihan ka minsan, ano naman ni madam, parang Oo. napaka-busisi, gano'n. Pero maintindihan din nila sa Maiintindihan dulo. nyo yun sa dulo. Oo. Lalo na kung nandun na kayo sa first row kasi nasa dulo kayo, maiintindihan nyo. Nasa first pa lang. Oo. Pero ito naman, ma'am, matanong ko lang, ma'am. Ito naman natatanong ko lang, no? Minsan ba naisip mo ba na itanong na lang sa calculator kung ikaw na lang bahala dyan sa lahat? Pwede po. Oo. Kasi di ba Sana na lang. pag oras ng kwentahan, makikita mo doon, galaw-galaw ka. Ayan naman ang gusto ko po. Mahilig kasi ako sa math. Mahilig ka sa math. Wow! Favorite ko po yan. Sabi ko sa inyo, magsama kayo ni Sir King. Di ba? Talagang pinagkakaisa niyo ko. Hindi, sa akin naman, wala namang problema. Hindi ko naman hit ang math. Pero please lang, ang hirap kasi lalo na kung square root of ganito, yung may mga ganon, ang hirap. Pero sabi nga 'di ba sa kanta, sa mathematics walang KJ. Lahat walang KJ. 'Di ba yung mga ganon? Sa business naman, ano? Sa business naman, Ano? hindi ko na alam. Sa business naman, Sige ma'am. hindi nagsisinungaling ang numbers. Yes, oo. Parang sa ano yan sa politika yan. Hindi, totoo naman yun, oo. Excuse lang doon,
no? Kahit nag-ano kayo dyan, basta kami masaya lang kami. Diba? O, totoo naman yun, no? Walang mali, no? Pero paano kung nagka-error? Ulit-ulit. Ulit-ulit, oh, di ba? So ito yung sinasabi natin na yung battery na ang may problema ng calculator. Di ba? Nakakatuwa naman. And of course, ma'am, ito yung tanong natin para sa inyo. Kasi ito yung part na kanina si Sir, isa lang yung hinahandle niyang business. Tama ba, Sir? No? Ikaw naman, ma'am, kasi marami kang hinahandle na business. Paano mo naman ito na ma-manage sa pamamagitan ng time management at para sa sarili mo? Actually, hindi ko na po alam. Joke. Nawala na. Nakakabaliw po talaga. Totoo lang. Pero, masaya ka sa ginagawa mo. Kaya nagagawa mo. Siguro, tawag dito, paano ko na-handle yung personal life ko? Yung personal life ko, business na rin po eh. Nandun na siya eh. Kasi Sumali na. Opo, sa Japan po lalo, mga businessman po doon. Parte na ng personal nila yung business nila. Kaya hindi sila lalabas na hindi para sa business. Pero kahit hindi para sa business yun, i-connect pa rin nila sa business. Oh. Opo, yun po yung parang naging kaugilian ko na. Ayan. So maraming salamat, ma'am, sa iyong binahaging idea, knowledge sa atin about sa business, no? And syempre, ma'am, basahin muna natin ang ating mga nanonood sa atin, no? Yung mga fans natin. Kasi si Sir King kanina, puro sa kanya yung nagko-comment. Baka naman may Sana naligaw naman sa'yo. Oo. Ayan, saan tayo mag-umpisa? Ayan, so habang hinahanap natin ang umpisa ng ano. Sino yan? Si Tenaj Onakram. Oh, ganda naman ang pangalan. Pag binabaliktad yung pangalan ng tao, kala mo nasa ibang bansa. Di ba? O Tenaj Onakram. Pero ang katotohanan yan, Janet, no? O yan, O, manager diba? ko. Dakilang manager ng... Thank you po, ma'am, sabi niya. Go lang, ma'am, with success dahil po sa iyong mga pagpursigi at sipag. Si Sir Alvin Yu Ocampo, nanonood po, ang may-ari ng Willover Printing Shop. Ayan, maraming salamat. And syempre, abangan niyo po kami bukas dahil naimbitahan kami sa pagbubukas ng shop nila doon ng Resto Bar. So, magpe-perform tayo doon, no? Punta rin ako. Yes. Mahina ang sound ni Mr. Probably. Ay, pupunta din daw si ma'am. Eh, sino pa nandiyan dyan? Ma'am, kayang-kaya natin po yan. Ano sabi niya? As support, John Richard Quijano. Uy, yung fans ni Sir napunta sa'yo. Oo. Mamaya ka lang daw, may ano ka, may IR ka mamaya. Ayan, sino pa yan? Ma'am, kayang-kaya po natin. Support po, tapos sino pa yung nandyan? Wala na. Ayan. So, nakakatuwa naman. At sino pa yung nandyan dyan? May nakita ko kanina from Japan. Yun eh. Ikaw ba yun? Di may nag-comment eh. Ayan, Raul Sunga. Bia Liena. Staff ko rin Ayan. ako. Si Mark Joseph Garcia, yung mga S-friend natin na nanonood yan. Singer yan, si Mark Joseph. Congratulations sa paglabas mo nakaraan sa TikTok Lock, no? Sa ano mo. And ayan, maraming salamat. At syempre, yung mga nagko-comment yan, mag-comment lamang po kayo dahil ililista po namin yan. Dahil mamaya po ay bubunot kami ng mananalo ng isang 50 pesos GCash. Kaya naman, congratulations dahil kung kayo ay nanonood at mag-present pag tinawag ang pangalan ninyo, ay mananalo kayo ng 50 pesos GCash. Huwag po kayong mag-alala kasi yan pa lang po ang nakayanan natin ngayon, no? Pero pag meron po tayong mga sponsor ng cash, tuloy-tuloy po ang pamimigay natin ng mga papremyo. Dito lang yan sa Mr. Probably. Yes. Maraming salamat again, Ma'am Jillian. And sa pagbabalik ng Mr. Probably ay makakasama natin ang dalawang guest natin ngayon sa question and answer dito sa Mr. Probably. Kaya naman huwag kayong alis, magbabalik ang Mr. Probably. Mr. Probably would like to thank the following Pahinga ko ng isang And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors.
don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid, posibilidad na maganda. Sa bawat araw nagising, ako'y kasama mo, dalay pag-asa. Mr. Probably, Mr. Probably, ang inyong gabay, tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. At nagbabalik ang Mr. Probably! Ganun na daw ngayon sa Japan. Ganun na. Rawr! Kinakain yung pisngi mo. Ano to, zombie? Ayan, so maraming salamat at nakausap natin ng isa-isa kanina o one by one picture, di ba? Yung mga guests natin, no? At ngayon po ay kasama naman po natin sila sa ating question and answer o tinatawag nating balik tanaw sa ating nakaraan, no? So, syempre, ito yun, ma'am, no? Ma'am Jeline and Sir King. Meron tayong ruleta dito at kung sino po ang mananalo mamaya ay siya po ang magpapaikot ng ruleta. And kung sino po magpapaikot ng ruleta, may chance po kayong manalo mula sa ating mga sponsor. Siyempre, nandiyan po ang ating mga sponsor, no? Nandyan po ang Doolittle, no? Ang Doolittle po o Doolittle Boutique ay nagbibigay sila ng 50% off sa lahat po ng nagpapagawa ng mga dress, gown, magpapatahi ng mga uniform sa company o sa opisina para alam nyo po, Doolittle, please follow sa kanilang Facebook page, Doolittle. Ayan, yung nagtatahi po sa kanila ng mga gusto magpagawa ay syempre yung misis natin, no? And syempre, of course, nandyan din po ang Wilbur Printing Shop. Ayan, nandyan po ang Wilbur Printing Shop. Ang Wilbur Printing Shop po ay tumutulong po sila sa mga naghahanap ng magpapagawa ng sticker, ng tarpaulin, LED, ng mga billboard. Yan. So kung gusto nyo po magpagawa sa kanila, lalong-lalo na kala sir and ma'am, dahil may mga sarili silang business, no? Yung tinatawag nila doon sa front, no, ilalagay. Pwede po kayo magpagawa dyan sa Wilbur Printing Shop, no? And of course, kontakin nyo lamang po sila sa kanilang Facebook page, Wilbur Printing, no? I-follow nyo na lang din po sila. And of course, nandyan din po ang Milsar Mountain Resort. Kung kayo po ay naghahanap ng mga staycation, bakasyon, less stress, no, nandyan po ang Milsar Mountain Resort. Kompleto po yan dahil 500,000 hektarya po ang meron sila at malapit din sila sa dagat. So, kung mapapansin nyo, may zip line doon kung kayo po ay mahilig sa mga adventure. Ayan. At kung meron pong gustong mag-staycation, ayan, pwede po kayong manalo na ibinigay nilang 1 day and 1 night staycation, good for 2 person. Congratulations sa ating sponsor, no? And syempre, nandyan din po ang
Josephine Backyard Steakhouse and Let's Cafe. Diba? Nakakatawa naman ang Josephine Backyard Steakhouse, no? Dahil grabe ang suporta ni Ma'am Josephine sa atin sa Mr. Probably. Kung gusto nyo pong kumain sa kanila, ayan, kung mahilig kayo sa mga pasta, yung steak, yung ribs, yung mga ganon. Kasi yung ribs ko masakit na eh. Oo, masarap. Diba? Yan po ang matatagpuan niya sa National Taal, Batangas, no? Ang kagandahan dito, yung pinaka-ambience ng kanilang store or kanilang pinaka-restaurant is more on antique. So talagang maganda kumain kasamang mga antique na yung naglalakad. Ay hindi po, yung antique na mga gamit, no? Hindi yung naglalakad, no? Kaya nakakatuwa naman yan. At syempre, nandyan din po ang, ano pa yung sponsor natin dyan? Nandyan din po ang Beauty Glow. Ayan, sa kay Sir Doms po, Mission Villato. Ang Beauty Glow, nagbigay po sila ng product, sabon para ibigay sa ating mga guests. Diba? Napakabait naman talaga ni Sir Doms, no? Palakpakan natin yan. Eh, syempre, ano pa bang meron dito? Ayan. Meron pa. And, syempre, nandiyan din po ang ating jackpot prize. Ang Overdose Moto product. Kaya, kung kayo po ay naghahanap naman ng mga motorcycle part o yung mga panglinis sa mga motor nyo at kung mga gustong bumili ng helmet, gustong bumili ng mga iba't ibang mga jacket pang rides, ayan, nandyan po ang Overdose Moto product. At yung jackpot natin, pag nakuha nyo po yan ng Overdose Moto product, ay nagbigay ng isang bag. Ayan, so kung kayo po o sa inyong dalawa ay may maunang makakuha, syempre, congratulations dahil yung sponsor ng Overdose ay makukuha ninyo, no? And syempre, nandito po yan lahat sa Roleta. Kaya naman ngayon, syempre, meron din yan challenge dyan. Kasi meron po dyan bokya. No, ang bokya ay wala kayong mayuwi. Pero nandyan pa rin ang Beauty Glow dahil may bibigay siyang sponsor na sabon para sa inyo, no? Nakakatuwa ang Beauty Glow, no? Kahit dito, no, wala kang talo, no? Maraming salamat sa sponsor natin. At syempre, may 50 pesos dito, no? Na mabubunot din, no? Ayan. Palakpakan natin at pasalamatan natin ang ating mga sponsor dahil kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito sa Mr. Probably. No? At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. No? Kung gusto nyo pong mag-sponsor, mag-PM lamang po kayo sa amin. Any amount, product, ay tumatanggap po kami dahil meron po kaming tinutulungan ditong foundation. No? Ang Tanging Hiling Foundation, kung saan tumutulong sa mga batang lumalaban sa sakit na cancer, no? Nakakatuwa naman yung mga bata na to. Pag nakasama ko to sa mga event, grabe. Ang sarap sa feeling na kasama mo sila at ini-enjoy na lang nila yung araw na makakasama yung pamilya nila. Pero lumalaban sila. Bata pa, pero lumalaban na, di ba? Yung sinasabi natin, tayo nga na normal, nagkakaproblema eh. Paano pa yung mga batang lumalaban sa sakit na cancer, no? Nakakatuwa naman. Kaya kung gusto nyo pong magbigay ng donation, pwede rin po kayong kumontak dito sa Mr. Probably sa Channel 7 Auto para mabigyan din natin sila ng ngiti ng kahit konti lang na mula sa ating mga puso. Nakakatuwa naman. No? And of course, may binibenta tayo ngayon. Ito yung sinasabing Miles Miracle Touch or Lavender Oil. Ayan. Ito pong lavender oil, panghaplas. Kung kayo ay mahilig maghaplas, si ma'am, di ba, nagmamassage, ayan. So, meron din po tayong binibenta dito ang Tanging Hiling lavender oil, no? Itong, ano na po ito, galing po ito sa Tanging Hiling Foundation. So, ang malilikom natin dito na pera, pag nabenta ito, ay mapupunta sa mga batang lumalaban sa sakit na cancer, no? Kung gusto niyo pong bumili, pwede po kayo mag-order, mag-PM lamang po kayo dito sa Channel 7 Auto and of course dito sa Mr. Probably, no? Ang price po nito ay 150 pesos, no? Sa halagang 150 pesos, nakatulong ka na, di ba? Nakatulong ka na sa mga batang lumalaban sa sakit na cancer na madugtungan man lang yung mga ngiti na ginagawa nila, yung pag-i-enjoy nila, yung pagod na konti na lang, hindi na sila pwedeng gaanong maglaro dahil nga mabilis silang mapagod, no?
Pero nakakatuwa yun dahil maraming salamat again sa ating mga sponsor. And of course, ito na ang pinakamagandang at exciting part natin ngayong araw na ito. Sir King and Ma'am Jeline, ready na po ba kayo? Ready. May mic pa ba tayo? Ready na ba kayo? Ayan, yes, naka-off ata. Ayan, okay naman. So, ready na sila. Eto na, question and answer ang balik tanaw, no? Meron tayong inihanda ditong 8 papel na may numbering, no? At ito, dito makikita kung ano yung katanungan na pwede nilang sagutin. At sa pamamagitan ng Jack and Poy, ay pwede nilang maumpisahan kung sino ang mananalo, siya ang unang pipili ng number 1 to 8. No? Ready na po ba kayo sa Jack and Poy? Okay, Jack and Poy na. 1, 2, 3. Jack and... Sige, Jack and Poy. Okay, congratulations. Si Sir King ang nanalo, ang hari ang nanalo. Eto na, Sir King. Ready ka na ba? Yes. Ayan, ready na. Ito po, ma'am, ha. Uulitin ko, si Sir King lang po ang maunang pipili dito. So, ibig sabihin, kung tinanong ko po yung tanong dito, pwede ka pa rin sumagot, no? So, paunahan na lang taas ng kamay. Ready? Yes. Oh, kayo naman mga viewers dyan, manood lang po kayo dahil mamaya po ay pwede kayong manalo ng 50 pesos Gcash. And of course, bawat tanong, titingnan natin kung sino ang unang makakasagot. Kaya naman, Sir King, pumili ka na ng number 1 to 8. 1. So talagang gusto niyang number 1 talaga siya, no? Eto na. Ready na ba kayo, Ma'am Julene and Sir King? Yes. Eto na. Sa unang katanungan, magbalik tanaw tayo. Ano ang kabisera ng Pilipinas? Kabisera. Capital ba yung capital? Yes. Manila. Yan, congratulations. Dahil nakuha ni Sir King ang una, hindi nila alam yung kabisera, no? Ang kabisera po ay kapital. Oo. Ang alam lang kasi nilang kapital, yung profit doon sa business. Puhunan. Oo, puhunan, di ba? So, ayan po. Dahil ito nga yung sinasabi natin, magbalik tanaw tayo sa elementarya, no? Ayan, congratulations sa iyo, Sir King. May panalo ka na. Again, Ma'am Jeline, pwede po kayong humabol dahil 3 tamang kasagutan ay pasok na sa ating jackpot round, no? So, pwede ka pang humabol dahil isa pa lang ang kay Sir na nakuhang panalo, no? And again, Sir King, pumili po ulit kayo ng number 2. Number 2, gusto niyang sunod-sunod. Tingnan natin kung sunod-sunod ba talagang swerte na makukuha niya. Ang ating pangalawang katanungan. Handa na po ba kayo? Yung mic mo, ma'am. Share na lang kayo. Okay, sige. So, paunahan, taas ng kamay kung alam ninyo ang sagot, no? O, ready na po kayo? Ready na sila. Ito na ang katanungan. Stop! Ready na kayo? Okay, ready na sila. Ito na ang katanungan. Sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Jose Rizal. Oh, mali. Next, ulitin ko ang tanong. Sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Apolinario Mabini. Mali. Sige, tuloy natin yan. Nasa Quezon City kayo. Ang tanong ko, sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Si Manuel. Manuel? El Quezon. El Quezon is correct! Di ba? Nandito kayo sa Quezon Taga-Japan City. taga-Japan. Oo. Ayoko kasi na history. O ngayon, magkasundo kayo sa math, ako ngayon ng history. Oo nga, oo. Nasa akin pa rin, nasa dulo pa rin ang pagsisisi. Di ba? Ayan, congratulations Sir King. May pangalawang panalo ka na. Ma'am Jeline, habol po. Habol yan.
Oo, gusto mo itanong natin sino si Naruto? Di ba, no? Kasi sa Japan, okay lang po yun kasi talaga sa Japan kasi siya lumaki so hindi siya nag-aral dito. Pag tinanong natin kung sino ang kabisera, sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa sa Japan, si Jose Rizal po. Doon po yun. Ayan. So ready na po kayo? Ito po ang last question para kay Sir King dahil meron na po siyang 2 panalo. Si Ma'am Jeline ay habol po. Ngayon, Sir King, ito na. Ang numbering. Pili ka na po. 3. Number 3. Gusto niya talaga sunod-sunod, oh. Para hindi na ako mahirapan. Ito naman yung ni Sir King, no? Nakakatuwa naman. Ito, magandang tanong ito, no? Ang tanong na ito ay para sa inyo kasi kayo mahilig kayo sa business. Ayan, makakabawi na si Ma'am Jeline. Diba? Ito na ang katanungan. Ang ating katanungan ay, ano ang 3 pangunahing pangkat ng mga pulo sa Pilipinas? Ano ang 3 pangkat o ang pangunahing pangkat ng mga pulo sa Pilipinas? Ready? Sinong sasagot? O, si Ma'am Jeline. Wow! Congratulations! Tama po yan. Ang 3 pangunahing pangkat ng mga pulo sa Pilipinas ay Luzon, Visayas, at Mindanao. Diba? Congratulations, Ma'am Jeline. Nakasagot na si Ma'am Jeline. Nakakuha na siya ng 1 points. Ngayon, Ma'am Jeline, kuha ulit ng number. Number 8. Hoy! Kung ito si Sir King gusto sa unahan, ito naman gusto sa dulo. Tingnan natin kung suswertehin ba yung dulo, no? Ito na. Ang katanungan. Handa na po ba kayo? Ang ating katanungan. Madali ito kasi kailangan na kailangan ito niya sa trabaho. Sa business ninyo. Kahit sa trabaho o sa bahan ng buhay, kailangan nyo to. Oo. Ito na ang tanong. Ang tanong natin, ano ang pambansang puno ng Pilipinas? Yes? Nara. Wow! Congratulations! Ma'am Jeline, Nara! Diba? Ayan, yung pambansang puno natin ng Pilipinas ay Nara. Ayan, so parehas na po silang nakadalawang points. Kaya naman sa pagkakataon na ito, isang tamang sagot na lang ang hinahanap natin at pasok na kayo sa ating jackpot round! Ma'am Jeline, pili na po kayo ng number? Lucky 7. Wow, Lucky 7. Mukhang mahilig si Ma'am sa baraha. Lucky 7. Eto na. Ito ang mga tanong ang dadali. Para sa inyo na naman ito. Mukhang napakaano ng tanong na to. Ito na ang ating katanungan. Ano ang pinakamalaking isla ng Pilipinas? O, nagtuturoan sila. Sino daw? Yes. Ano ang pinakamalaking isla ng Pilipinas? Luzon? Sigurado ka, ma'am? Sigurado ka, ma'am? Luzon! Tama kaya si Ma'am Jeline? Ano ang pinakamalaking isla ng Pilipinas? Sir King, sa tingin mo, tama si Ma'am o hindi? Tama, tama. Tama? Paano mo nasabi? Hindi rin sigurado. Dahil ang tamang sagot ay Luzon! Congratulations, Ma'am Jeline! Dahil ikaw po ang maglalaro sa ruleta natin ngayong araw na ito, no? Ready na po ba kayo, Ma'am Jeline? Ayan, i-adjust lang natin sa dulo. Ayan. Nakakaba naman. Oo. Ayan, ready na si Ma'am Jeline. Ayan, so, paikutin natin ang ruleta. Kung ano yung mahintuan ay yun ang mapapanalunan ni Ma'am Jeline. Ready ka na, Ma'am Jeline? Yes. Okay, paikutin mo na yan. Paganto. Sige, kahit ikaw kung anong gusto mo. Hop! Ano yan? Ano? Congratulations dahil meron kang mug mula sa Josephine Backyard Steakhouse. Yan, congratulations, Ma'am Josephine. Maraming salamat. And of course, syempre, bumunot ka ng isa sa atin sa mga
viewers natin na mag-uuwi ng 50 pesos GCash, no? Ayan, abang-abang na po yung mga viewers natin dahil kung makapag-present po kayo ay mabibigay sa inyo ang inyong panalong 50 pesos GCash, no? Ready na po ba kayo? Abang-abang yung mga viewers natin dyan. Ayan, so Ma'am Jeline, pwede ka nang bumunot. Ayan, sino kaya maswerte? Ayan. So, kung nandiyan ka sa comment section ay mag-present ka na, Ma'am Rina B. Ayan. So, congratulations, Ma'am Rina B. Sa 50 pesos GCash. O, bigyan natin ng oras. Kapag hindi nakapag-present, so wala po tayong mayuwing 50 pesos na GCash, no? Si Ma'am Rina B. Ayan. Nandiyan po ba si Ma'am Rina B sa atin? Kaninong ano to? Ayan. So, antay na lang natin ang present ni Ma'am Rena sa pinakababa ng comment section. One, two, three, 4, 5. Yes! Ayan! Congratulations sa'yo, Ma'am Rina V. Ayan, may mauwi kang 50 pesos GCash mula sa ating sponsor. Maraming salamat sa inyo. And of course, ayan, maraming salamat din kay Sir King and Ma'am Jeline. Sir King, may gusto ka bang pasalamatan at batiin mo yung mga trabaho mo? Ipakilala mo ang confectionery kung saan ito may tatagpuan. Yes, binabati ko nga pala lahat ng... Okay. Ang esprenang bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Ayan, maraming salamat and congratulations again, Sir King and Ma'am Jeline, no? And of course, Sir King, baka gusto niyong batiin yung mga staff natin at syempre, saan po ba matatagpuan ang confectionery halo-halo? Ayun. So, binabati ko lahat ng sumusuporta sa confectionery and sa lahat ng bumubuo ng company. So, yung mga like executives, the team leaders, marami kayo, hindi ko na isa-isahin, and syempre sa mga mahal naming staff. The company exists for us to make customer feel special. And matatagpuan kami sa Quezon City. So, marami kaming branch dyan sa Commonwealth and Novaliches. And yun lang. Ayan. Diba? And of course, Ma'am Jeline. Binabati ko po yung mga first kay mother ko po sa Japan, daddy ko po si Hirofumi Suzuki. Nagpapasalamat po sa kanila dahil dinala nila ako sa Japan. And binabati ko rin po yung salon ko sa Japan, ang Jaylin Salon, hair salon po, yung mga staff ko doon na Japanese and iba't iba po pong lahi. Thank you so much po sa inyo lagi. And arigatou gozaimashita. Hi. Then, yung mga staff ko po dito sa Philippines, Jaylin Salon, hair, and cellular extensions, and mga staff sa Ortiz Clinic, and sa Bobo Coffee, and sa Hi Red Sanggipsal House. So, napakadami po, pero yun lang po aking babatiin. Thank you. Ayan, maraming salamat again sa inyong dalawa. And syempre, of course, meron kaming ibibigay sa inyo mula sa Josephine Backyard Steakhouse, no? Pwede nyo na pong kunin sa ilalim. Meron po kaming regalo sa inyo pag isa po kayo. Ayan, nandiyan dyan po ang Josephine Backyard Steakhouse. Nagbigay po sila ng free mug para sa ating mga guests, no? Limited stock lamang po ito mula po sa ating first year anniversary ng July 10. So, meron po sila Sir King and si Ma'am Jeline. Ano pong gusto ninyong sabihin sa ating mga sponsor?
Yeah, maraming salamat sa sponsor kasi napakaganda ng program and sana patuloy nyo pa rin suportahan yung Mr. Probably kasi katulad namin, we would love to share yung experience namin to inspire more people. And syempre kudos kay Sir Empol. Next. Ayun po, Diyos ko, napagod. Ayun. Game. Maraming salamat po sa mga sponsor po ng Mr. Probably. Talagang halaga niyo po dito sa show na ito. Naway magpatuloy pa po kayo sa pag-i-sponsor and sana madagdagan pa po. Thank you. Ayan. So maraming salamat again sa lahat ng mga nag-abang at nanood sa ating episode ngayong araw na ito. Abangan niyo po ulit kami sa susunod na episode every Friday, 2 p.m. Live po tayo dito sa Channel 702. Ang Mr. Probably! See you ulit sa susunod na episode! Mr. Probably would like to thank the following sponsors. Si Mr. Probably, ang espre ng bayan, may dalang ngiti at kwentong hatid. Posibilidad na maganda sa bawat araw na Don't gising. forget to comment. Ako'y kasama mo, dalay pag-asa. Mr. Probably, Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking Mr. bigay. Probably would like to thank the following sponsors. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso